Okay, so good afternoon, please. I-discuss na natin ay alternator. And kailangan natin mahabol yung ibang section kasi sa computation sila ng alternator. Okay, so part 1 ng alternator ay prelim 2 and part 3 is midterm. Kaya maganda-ganda yung hatian na yan. Yan ang magandang nangyari nung nagkaroon ng prelim. Hindi ganun kadaming hati sa subject. Hati pa sa tatlo. So part 1, ang 1 ay pag-solve na generated EMF per phase and line-to-line values ng ating generator. So, ang nilalagay natin symbol ay EG, generator pa rin, pero may slash na siya na phase. Yan, symbol ng phase. Or pwedeng EG per phase. Then, bago tayo makarating dito sa generated EMF, kailangan muna natin isa-isahin yung mga factors. Ano yung mga factors na kailangan bago masolve itong so alternator, alam naman natin na ito ay mechanical to electrical. Mechanical yung ating input power, then electrical yung output. Mechanical to electrical. Then, ngayon is mas simple. Ibig sabihin, hindi nyo na i-recall yung mga sa EM natin yung shunt, long shunt. So, wala na siya. Wala nang ganun. Mas simple na yung compute yung kanyang diagram. So, ang alternator ay mas mura, simple, and ang ginagamit na ngayon as rotor ay magnetic field. Then, ang kanya na ngayong stator ay armature. So, ibig sabihin, ang naikot na sa kanya, yung magnet, nakatigil na ngayon sa kanya yung winding or stationary armature or winding. So, yung nire-represent natin na ganito, ito yung ating north to south na merong magnetic field. So, DC nakatigil. Tapos, ito yung naikot, yung conductor. Pero ngayon, baliktad. So, ito ngayon ang iikot. Then, ito ngayon yung nakatigil. So, tatanda na sa mga future subject nyo na related sa generator, ang kailangan natin para makadesign ng generator, kailangan meron tayong magnet, meron tayong conductor, o yung ating windings, at merong motion. Yan. So, yung motion, depende kung ano magpapaikot sa ating generator. Motion yung magagawin sa wind, sa turbine, pwede din sa mga wave or sa alon, pwede din sa mga waterfalls. Ayan, kaya gamit na gamit ito sa renewable. Sa automation naman, more on motors, mga motor sa computer. Okay, so then, sa design na, yan ang kailangan. May motion, may magnet, may conductor. Then, an alternator uses permanent magnet called magneto. And yung nagpa-power sa ating rotor, to drive that rotor, ay steam turbine called turbo alternators. So, yung mga steam turbine, guys, ito yung pang large scale na. Ano ba yung large scale? Hindi mga pang power plant na siya.
Pilipinas, 60 hertz. Yung 50 ay sa ibang bansa. And in power plants generate most of the world's electric power, which is yun nga yung steam turbine, which distributed by electric power grid. So pag ito connected ka dapat sa grid. So yung mga battery lang naman ang hindi kinoconnect sa grid. Types of alternator, meron tayong tatlo. So to summarize, ang ginagamit natin most of the time is yung common, and sa computation, dito ang ating ginagamit, synchronous generator. So pag nabasa niyo yung word na synchronous, meaning meron diyang constant. At ang constant dyan lagi ay yung speed. So constant ang speed ng ating synchronous generator. So meaning hindi pwedeng pabago-bago yung speed niya. Ngayon, ito yung computation natin na nakafocus, ito mga example lang. So, induction generator, ginagamit naman to pag kailangan backup. So, siya yung ipinaparallel. Diba, pag nagpaparallel tayo para ma-sustain natin yung voltage, equal voltage. So, pag madami na tayong loads, kailangan natin mag-parallel ng generator. Ito yung backup natin, induction generator. Then, ang induction alternator naman, ginagamit naman to pag mga higher frequency. So, ang application nito, yung mga pangtunaw. So, pang-init, yan, or pangtunaw ng bakal. Pwede din to guys sa kawan, sa mga hospital kung saan yung pag nagpapagamot, yung mga radiation, kailangan ng radiation. Kasi, yan yung ginagamit para hindi totally masunog yung lahatan. Pwede din yan doon sa ginawa doon sa mother ko na tinunaw yung kidney stone. So, syempre, pag matatanda na ayaw na mag-opera, may kidney stone. So, yun ang ginamit, high frequency. So, maalog lang siya, ididikit siya sa iyong balat, tapos maalog, mainit. Yes. So, yan ang pwede ng example ng induction alternator. Then, the difference between the two, ito na yung nasa assignment nyo guys. Bibigyan ko lagi naman ito yung lecture. May bayad ha. Nagbibigay pero may bayad. Okay. Function, syempre tayo ay AC na ang output versus DC. Then, ito yung mahalaga dito, output connection. So, in alternator, AC generator, ang ating talagang papunta na sa output ay AC. So, ang papunta sa output na parts na kailangan natin para madala niya sa wire, yung ating AC current, ay itong slip rings. So, may nilagay ako sa GCR. Hindi ko sure kung nailagay ko sa inyo. Check natin. Papanood din ng mga video. Hindi pala. Hindi ko pala nailagay. Repost ko na lang. Yan. Find time sa inyong vacant time na mapanood niyo yung mga video sa YouTube. Then ay yung mga animated video ng alternator, parts, magnetic lines, sample steam turbine, para nabivisualize niyo yung dinidiscuss natin. Kagaya kanina, nasabi ko kung ano yung steam turbine. So yung nagdadrive sa ating rotor, siya yung nag-aakas prime mover. So ano ba hitsura ng steam turbine na yun? Pwede kayong magtingin sa YouTube. So, yan na nga yung mga sample. So, kaya yung electrical engineer na ipag-person niya yung magagandang trabaho sa power, yun yung mga actual na makikita niya. So, yan ang steam turbine. Yan, malaki na na. Yan. So, talagang power generation na. Power plant. Power generation. Yan. Then, isang parts ito. Yan. So, panoodin nyo rin.
para may drawing niya sa inyong note ating abstract. So yung guys, easy talaga yung mga yan. Naka-animate yung sinasabi ko na pwede nga naibuhay yung ating armature conductor, nakatigil yung magnetic field. Pwede mong kabila naman ang magnet ang naikot. Kadalasan sa alternator, sa AC, yung magnet ang naikot. Ayan naman ang nakatigil. Ito yung slip rings guys. Yan yung S1, S2. Yan na yung slip rings. So, rekta na sa output. Na sinasabi ko sa inyo na ang nag-generate. Kaya pagdating sa output, naka-AC na siya. Ayan, so, check nyo na lang guys yung mga links na nilagay ko para makita niyo yung kanyang animated video. Yan. So, meaning, easy naman talaga yung na-generate natin na output. So, paano siya nagiging DC? Nagdadagdag tayo ng parts. Yan. So, yan yung trabaho ni commutator. So, in DC generator, the EMF, the armature winding is converted from AC to DC by means of commutator. So, ito yung napapadagdag. So, para ma-convert yung AC, which is sinusoidal, to DC, kailangan natin itong parts na commutator. Tatandaan niya yung mahalagang parts, magnet, winding, commutator, slip rings. Next, types of classification. So, makikibasa naman ako nito. Mr. Castor. Yan. Mr. Castor, pakibasa naman ako nito. Types or classification. Types or classification. Types of AC generators are rotating armature alternator and rotating field alternator. Single-phase AC generator produces 25 kilowatts or less. Single-phase generates power at a specific voltage. All-phase generates 20 or more AC voltage, usually 2, 3 or 6 phases. DC generator. They are classified into excitation of their fields. Yes. Via Via permanent magnet. Via permanent magnet type, separately excited type, self-excited type, shunt or series type, compound type. Okay, thank you. So, gaya ng sinabi ko kanina, sa focus ng ating computation, kung sa DC, kung ako ang EM niya, nagsiseries, nag-shunt, long shunt, short shunt, na palipat-lipat pa yung ating mga resistance, then magki-KBL, magki-KCL, para ma-derive yung formula. So, hindi na ganun. Ang ating classification na lang ng pagsusolve ay either single phase or three phase. So, meaning, madali na yung mga formula natin. Isang circuit lang. Pero may iba lang yung computation kung siya ay single phase or three phase. Doon na lang nakafocus. Plus, vector siya. AC. So, dito, hindi to vector, mga plus minus lang. Pero, paiba-iba na circuit. Next, advantages. Babasa ko Mr. Napa. Advantages. It is simple in construction. More powerful three-phase generators can be constructed. It is very easy to distribute AC voltage with the help of transformers. Lots of devices depend on DC current for their operation. Given voltage, DC current is powerful compared to equivalent AC current. Okay, so advantage ng three-phase, so simple construction. Bakit? Kasi nga, nakafocus na lang tayo sa isang connection. Wala na siya ng shunt, long shunt, naalis na nga yun. Kaya mas madali na siya i-drawing.
And advantage, syempre, three-phase. Tatlo yung pwede natin pagkuhanan ng supply. Kada line may current and voltage. How may makakuha tayong power. Then, syempre, easy to distribute kasi nga, yan yung dumadaan sa ating mga transmission line. So, nga ay isasaksak mo na lang, magkakaroon ka na ng supply. Ang pera na lang kung brown out or mineral ko or bottleneck na walang power. Kasi madali na siyang ibaba or itaas, step up or step down ng transformer. Ngayon, pag naman yung DC, so may kanyang advantage din ng DC, depende sa operation. Alam naman natin na may mga pagkakataon na kailangan natin ay DC or naka-battery. And in terms of direct current, mas safe ang direct current kaysa AC current. Kung may advantages, may disadvantages din. So, pakibasa ko ng disadvantages, Mr. Timothy. Ano po ulit, ma'am? Disadvantages. Okay po. The electricity grid requires fine coordination to ensure that all generators are in place with each other. Second, AC current is more dangerous compared to equivalent DC current. It will have more complex construction with split ring commutator. Next, sparking occurs in gaps of commutator which Parang is pinapagpawisan kahit it is more difficult to distribute. Oo, paglabas ng kao din, ligo sa pawis. Okay. Ha? Dito ka, dito, 7. Pag-init na naman. Hindi na naayos ang aircon din. Summer pa yun eh. Okay, so disadvantages. Dahil ang ating mga generator ay naka-AC, hindi niya basta mapapag-parallel yan. Let's say parallel operation ng mga generator, 3 or more generator, irara natin in parallel. Hindi pwedeng i-connect mo lang. Kailangan ng fine coordination. So, may sinusunod tayo. Let's say, dapat ay pare-pare sila ng sequence. Diba, pag 3-phase may sequence, let's say, dapat lahat ng generator ay naka-positive sequence. Ngayon, pag yung isa halimbawa ay naka-negative, tapos basta mo pinarallel, masisira yung generator. And, inaaral naman yan guys, ano? So, syempre, wag mong gagawin kung hindi ka sigurado. Kaya nga magtatanong ka, ikaw ay nag-work na, lalo na sa barko, di ba sa barko is off-grid. Wala namang linya ng transmission line doon. So, mga generator lang lahat na nagpapagana doon. Kaya bago mo ibuin yung initial settings niya at hindi ka sigurado, magtatanong ka doon sa mahalan. Lalo na kung ikaw ay kadat pala. Then, syempre, lahat naman ng kuryente is dangerous. More dangerous lang ang AC dahil matataas yung ating rating ng AC. In terms of DC, ang disadvantages naman niya, mas complex yung kanyang construction kasi may dagdag na parts which is commutator. Unlike dito, wala na tong commutator. Pagdaan ng current sa split rings, di AC na yun. Ito, kukonvert pa. Then, sparking, yung madalas ay na-declock. Kasi nga, may part na na-waste yung energy dahil i-convert mo pa yung AC to DC. Then, syempre, hindi naman to na-distribute nang hindi naka-battery. So, lahat ng DC, kung gusto mong gamitin, kailangan storage. Let's say, ay nagse-set up tayo ng hybrid. So, pag sinabing hybrid, dalawa yung pinagkukuhanan natin supply. Let's say, meron ka sa grid. Ang grid na sinasabi, yung mga utility or provider natin, meron o bakit. Then, yung isa naman is, let's say, ikaw ay magsasolar. Yan. So, dito, sir. Tapos, pag nag-solar ka naman, kailangan naka-battery. Kasi, saan pupunta yun pag hindi mo pinattery? Doon niya nga i-store. Para pwede mong magamit na
pang dagdag sa iyong mga appliances. Yan ay magpapagana sa iyong appliances. So, hindi din naman ina-advise natin na off-grid kahit pa ikaw ay solar na naka-off-grid ka kasi what if bagyo, hindi na-charge yung battery mo, hindi ka naka-grid, wala kang connection sa battery or meron ko, wala kang totally supply ng kuryente. Kaya madalas, hybrid yung setup. And again, pag mga DC, kailangan ng storage. Malinaw tayo guys sa mga dinidiscuss natin. Hello? Okay, next. So, sinasummarize ko na lang yung iba. Hindi ko lahat binabasa. Pero pag binigyan naman sa inyong tukak nito, pwedeng basahin nyo ulit kasi baka meron kayong gusto pang mas maintindihan. Pero mas maganda kung manonood kayo ng mga video para yung dinidiscuss ko may idea. Kahit word for word ko yung basahin. Kung hindi mo naman ma-imagine, wala din. Next is commercial birth ng alternator is 1891, so 135 years ago na nakatagal. So, saan nag-start ang pagde-demonstrate or pagpapagana ng large-scale AC power transmission sa Germany, Laufen, Germany to Frankfurt. So, 110 miles away. Yung 110 miles away, mukha lang siya malapit, 110. Kaso miles ang ginamit. Kung i-convert natin sa kilometer, magta-times tayo ng 1,609. Sa power system, yun ang mga inaaral. Haba ng transmission line. Yan. So, 176,990 kilometer ang layo ang nag-transmit ng AC power. Then, syempre, tremendous development na yan kasi nagsimula lang naman talaga yan sa battery hanggang sa nadala sa large scale na. And practically, hindi naman talaga nagbago yung mga concept and idea. Yun pa din naman. Ang nadadagdag lang ngayon sa high technology, more on automation, robotics, electronics component, mas high-tech. Pero yung in terms of knowledge ng electricity, yun pa rin. Generation, transmission, and distribution. Wala tayong totally binago. Siguro nagdadagdag lang. Nagdadagdag tayo ng BRE o variable renewable. Kasi dati, more on coal tayo. Coal, nuclear, diesel. Yan. Pero ngayon, pwede na yung mga solar, wind, wave, tidal. So, papasok pa rin yung idea sa ating EM1 ng energy is transformed to one form to another. Next is basic principle of AC generator. So, again, nabasa ko na ito kanina. Yun din lang siya. From mechanical to electrical. And, pwede nga ating na-rotate ay maalin sa magnet or windings, vice versa, depende kung AC or DC, DC to AC. Then, ang ating ginagamit na prime mover is yung mga turbine. And syempre, ang ating output ay in form of AC voltage and current. Galing lang lahat yan doon sa ating EM1 na tinatawag nating Faraday's Law of Electromagnetic Induction. Yung ating E equals ND flux dt. Yeah. So, baka hanggang ngayon, di pa alam yung flux. Flux tayo ng flux. Di natin alam yung flux. So, si flux ay analogous to current. Ang flux ay analogous to current. Hindi lang natin masabi agad na current kasi nga tayo ay magnetic circuit. Diba magnetic circuit tayo, may magnet sa loob. Kaya laging flux yung ating sinasabi. Kasi yung current, palagi siyang direct kung ikaw ay electric circuit.
Pero pag magnetic, laging flux. Pero pag nag-flow yung flux, na-cut na flux, o naputol yung linya, doon sa drawing kanina, dari yung north-south, meron tayong hindi nakikita na north to south na magnetic line of force. Yan. Pag na-cut yan, so bakit yan makakat? Kasi either naibo nga si conductor or itong magnet yung naibo, nagkakaroon tayo ng change in flux with respect to time. So, yung change in flux, d flux dt, with respect to time, times yung ating n, which is turns, o turns ng conductor, ay makakapag-generate tayo ng EMF, or yung ating induced voltage. Yan yung sinasabi ni Faraday's law. Kaya lagi tayong laging present yung flux sa mga computation natin ng voltage. Kasi nga, magnetic circuit tayo. Next is, sa mga parts ay, are uli yung nire-represent nating magnet, yan na rin nire-represent ng ating windings. Yan. So, pwedeng ito ang rotor, pwedeng ito ang stator, or pwedeng itong rotor, itong stator. Maalin, pwede. Depende nga sa design. Then, aring part na pabilog, yan yung slip rings. So, nakakonect sa ating winding or conductor, at pag dumaan siya sa slip rings, naka-AC current na yan. Then, brushes, kung papansin nyo, may brushes, pwedeng may brush ang design, pwedeng wala. So, ang trabaho naman ni brush ay collect yung current galing kay slip rings. Tapos, doon na dadalhin sa output. So, kung mapapansin nyo, dalawang linya lang yan nandyan kasi single phase lang yan. Pag three phase yan, dapat ang wire natin ay 6. Ba't po 6? Ba't hindi lang 3? Eh, syempre, isang linya, 2. Kaya 6. So, pag nililinyan sa drawing ng Curie, tatatlo yung wire. Pero pag nililinyan nyo na siya, ililinyan na siya as 3-phase. Isang linya, 2 wire. Kaya pwede nyo nga panoodin yung mga video kung nalilito kayo. Minsan kasi nililiteral natin. Ay, dapat 3 lang kasi 3-phase. Kagaya ng single phase, ay dapat 1 lang. Pero siya ay single phase, 2 wire. So, pwede kayong manood ng mga video. Nyo dito, 2 yung red. So, parang kay phase A, P natin ay red, o nga, R. Then, phase B ay yellow. Ang phase B natin ay yellow. Then, ang phase C natin ay red. Blue. Red, yellow, blue. Ayan. So, 6. Isang input, isang output. Yan. So, ganun i-connect sa actual yung 3-phase sa ating mga generator. Ganun din sa motor. Ang motor generator, guys, parehas lang halos ng parts. Reverse process lang. Kasi ang generator, mechanical to electrical. Pag ginawa mo siyang motor, edi electrical to mechanical. So, yan yung mga halagang parts. So, may brush dito. Ang trabaho ni brush ay i-collect yung current galing slip rings. Tapos, siya yung magre-rect sa output. Naintindihan, class? Okay, so, hindi ko na ulitin itong mga parts. So, ito naman yung construction ng
iikot. Kung ang iikot ay stator ang field or yung magnet, ang nagre-revolve ay rotor. Or sa number 2, ang naka-stator ay winding or arm. Ang rotor ay yung ating field magnet. Nakalagay dito, more preferable arrangement. So, mas prepared yung ang naikot natin ay field or magnet. Ito, pag DC generator. So, advantage, pwede daw walang brush. So, output current is delivered to the load without passing through its brush contacts. Meaning, pwedeng alisin mo na yung brush. Di ang magiging design mo ay brushless. So, syempre, pag nagbawas ka ng parts, economical yan. Parang sa econ natin, mas nakakatipid. Kahit alisin mo yun, wala naman na bago options. Gagana pa rin siya. Normally, gagana pa rin. Wala namang mababago. Kaya pwede siyang alisin. Then, easier to insulate. Then, easily brace. So, madaling buuin sa loob. Yung ating pagbilog. Na doon iikot. Kanina, nakita niyo sa drawing. Kung pinag-iikotan dito sa loob, mas madaling i-brace. Then, syempre, para ma-prevent yung deformation, hindi mapingkot, masira habang iniikot mo yung wine. Easily insulated slip rings. So, kung kailangan natin ng exciter, ang kailangan na lang ay low power DC exciter. So, ito yung figure 1. Ang na-rotate dito ay armature. So, meaning yung conductor ang naikot. Then, sa figure 2 naman, ang naikot ay yung magnet, yung field. Nakatigil ay yung armature. Yan, yung sinasabi kong parang madaling i-brace. Iikot dito sa loob. Yung core niya, yung laminated core niya, para lang din transformer. Itong part na to. Laminated core. Halos same idea ng transformer. Yung ibig sabihin ay maninipis na pinagpatong-patong. So, bakit po ganun ang design? Para unang-una, hindi mabigat. Padalawa is para hindi mag-init. Ito ay para madaling baklasin. So, kaya ganun lagi. Laminated T4. Kaya minsan tinatawag din niyang soft iron. Malambot kasi maninipis na patong-patong. Polypress generator. So, napakita lang dito yung pag-ikot ng ating magnetic field o ng ating magnet sa ating tatlong winding. So, ito yung magnet, ito yung tatlong winding. So, si magnet ang naikot doon sa ating, siya nag-access sa rotor, then stator yung ating mga winding. Then, pag tinignan mo sa oscilloscope yung graph, makita mo yung tatlong vector ng A, B, C in terms of their voltage differences. Ngayon, yung paglalagay ng bar angle, 0, 120, negative 120, hindi na natin ginagamit sa computation. So, kung dati sa circuits 2 nyo, na may circuits 3, gamit na gamit siya. So, ngayon ay hindi na. Yan. Iba na i-compute. Next is we have stator frame. Yan. And stator core. So, yung stator frame, meron siya mga butas. So, ang purpose ng butas na yun, para daanan ng hangin. So, for ventilation. Kasi nga, kailangan natin, di ba, pag umaandar naman talaga ang machine, nag-iinit. So, kailangan niya ng cooling system. Pero, bawal kasi yung mabasa. Unlike iba na pwedeng may sa transformer, pwedeng oil type ang cooling system ng transformer. Meron langis na nagpapalamig. Dito hindi pwede. Kaya sa ventilation sa design, nadaan doon sa mga hole pass yung sa frame mismo.
nagiging kawan siya, natural cooling system ng machine. Maintenance mo din kasi baka napapasukan din ng mga gabok, which is delikado din sa ating machine. So, yan ang design niya. Parang nagbaklas kayo ng aircon. Yan. Pag ganyan na itsura ng aircon pag binaklas. Then, yan, may dadaang hangin doon sa ating mga air passage. Maninipis lang yan doon sa stator frame. Then, yung ating stator core naman is, again, laminated into thin sheets para mabawasan yung eddy current loss. So, sinosolve to. Sinosolve yung power loss ng eddy and power loss ng hysteresis. Ang combination yan ay yung core loss. At yan ay sa transformer. Pero pwede din dito sa atin kasi basta may lamination, present yung mga loss na yan. So, P core equals P eddy plus P hysteresis. And ang nangyayari sa system natin, nag-iinit kasi. Pag nag-iinit, nako-convert yan sa mga copper loss. Kaya para mabawasan yung loss na yun, laminated into thin sheets yung ating stator core. And syempre, dapat nga may dadaanan ng hangin. Next is types of armature slot. So, merong tatlong types ng armature slot. Yung pinapag-ikutan natin ng ating winding or armature winding. With wide open, semi-close, and close. So, pag wide open, ito, mas madali itong gamitin. Mas madaling kakagat dito yung iniikot niyang winding. So, yun ang advantage niya. Isa din installation para sa mga wound coils. Kung mag-repair din, kasi pwede mo naman talagang i-repair yung mga machine, mas madali din siyang gamitin. Ang disadvantage lang niya ay nagkakaroon ng air gap blocks. So, ano ba yung air gap blocks? Kung marirecall niyo sa EM1, meron tayong tinatawag na air gap blocks. Yun yung nagli-leak na blocks. Leakage or natatapon. So, again, yung 100% ng flux, hindi siya nako-convert into 100% alternating current. May part na natatapon. Pero, hindi naman ganun kadami. Halos negligible. Parang sa safeguard, 99% siyang okay. Tapos may 1 or 0.1 na germs. Parang ganun din. Then, semi-close. So, ito semi-close, mas better yung flux dito. Better flux. Pero, mahirap naman yan dyan iikot ng gates. Mas komplikadong gamitin. Kasi kita niyo yung curve niya. Then, yung fully close, yan, lalo mas mahirap dito iikot yung ating mga windings, pero maganda siya flux. Wala halos lulusot. Kaya do not disturb the air gap flux. Problema lang, syempre, kung dadaanan natin sa engineering economy, mas mahal siya o increasing labor cost. So, mas mapapagastos ka. Kaya siya ay rarely used. Dahil syempre, kung okay naman dito, halos negligible naman ang natatapon. Kung let's say may 1,000, nabawasan ng 25 centavo, dito ano. Kumpara dito na wala ngang mababawas na 20. Kasi mahal daw eh. So, economical pa rin sa pagpili ng mga design sa machine. Next, rotor. So, we have two types of rotor. The salient and non-salient. So, pag sinabing salient pole, the rotor has large number of productive poles. So, ibig sabihin, madami itong number of poles. And pag madaming number of poles,
mabagal to umandar. So, saan manggaling yung prinsipyo na yun? Sa formula. Ito yung unang formula na ginagamit natin. And unang nakaka-apekto kay generated EMF is frequency. So, ang unang nakaka-apekto kay generated EMF natin ay frequency. Kaya formula ng frequency, Pn over 120. Yan, kamukha na to sa DC. Ang unit ng frequency ay hertz. Unit ng N ay speed, ay RPM. Then, ang poles ay poles. Kung iikot natin ang formula, syempre, bawal ang shift solve. Iikot nyo yan para makuha natin yung relationship ng poles at speed. Ay di magiging speed equals 120 times frequency divide number of poles. Ayun. So, lalabas dito sa ating formula na speed is inversely proportional. Ibig sabihin ng inversely ay pag tumataas yung number of poles, madaming pole lang yung design, mabagal yung iyong rotor. Pero pag in terms of speed and frequency, pag mataas yung speed, mataas din ang frequency. Sila naman ay directly proportional. So, pag salient pole daw, madaming number of poles, pero lower yung speed yan. More number of poles, but sa design naman, large yung diameter niya, then shorter axial length. So, magbigay kayo ng example sa akin ng machine na mabagal. Example, elevator. Yo, mabagal ang elevator. Tanya dito sa 4th floor. Naglalakad na, mas nauna pa. First floor to 4th floor. Kasi ang elevator, hindi pwedeng mabilis. Nadaan kasi yan kada floor. Titigil siya doon. At saka wala namang elevator na mabilis. Pagkasakay nyo, nasa 4th floor agad kayo. Escalator, mabagal din, dahan-dahan. O ano pang pwedeng example? Sa madami sa mga amusement park. Carousel, mabagal. Ferris wheel. Yan. Kailangan banayad lang yung speed niya para manamnam mo yung sandali na nakasakay ka doon. Para makapag-moment. Kaya imagine mo kung kasing bilis ng washing machine ng Ferris wheel, hindi ka na makakapag-moment doon. Ano pa pwede example? Miss Aliyah. Ano pang pwede example ng machine with lower speed? Wala si Aliyah. Ayan, sige, Miss Aliyah. Ma'am, rinig po. Apo. Yung pang-buff po ng floor. Ano yun? Anong tawag sa machine na yun? Ma'am, yung mga nasa mall pang pakintab ng sahig. Ano ang tawag doon? Hindi ko po alam. Kaya lang, sige, pero na-imagine ko nga. Yung floor map na de kuryente, tama? Na ikot-ikot. Opo. Kaya pwede din. Sige, next, Mr. De Los Santos. Mr. De Los Santos. Angelo. Hello. Wala si Angelo De Los Santos. Nasaan ka, Mr. Angelo De Los Santos? Okay, next. Sino pa volunteer? Madami talaga. Si Mr. Alpante.
Ma'am, Ferris wheel po sa MOA. Nakakasabi ko lang. Makinig kayo ng maayos ha. Kasabi ko lang talaga ng Mr. Alpante. Mr. Panghulan. Ma'am, carousel. Kakasabi ko lang din ako, mga batang ito. Kakasabi ko lang. Lagpas sa inyo. Ma'am, ano po? Ma'am, ano po? Yung Yung talaga yung sample ko. electric na wheelchair po. Ha? Electric ano daw? Yung wheelchair po, ma'am. Ala, yun may nagtutulak na tao. Yung electric. Ma'am, yung automatic po. Opo. Okay. So, sige. Sige. May electric wheelchair nga. Next, si Mark Lawrence. So, ano pa pwede, Mark Lawrence? Ma'am, mixer po. Instrument mixer. Mixer. Depende kung anong mixer. Anong mga harina ay Yung mabilis cement yun. po. Sa cement mixer po. Yan, sa cement mixer. Bagal nga yan. Last one, Mr. Julius Alexis Gilio. Ma'am, yung crane po sa construction. Ayan, yung ang trabaho ay mabibigat, magbuhat ng mabigat, mababagal yun. Kasi syempre, hindi naman pwedeng pag mabigat ang bilis-bilis. Okay, so ayan na, at least may idea kayo. So kung gagawa kayo ng inyong generator na kailangan ay ang application ay isang mababagal, ay di dapat dadamihan niyo yung number of poles. Next ay non-salient. So, si non-salient naman, hindi kabaliktaran ni salient. Ang non-salient ay pwedeng drum rotor, pwede ding cylindrical rotor. So, kung kabaliktaran siya, hindi dapat ay smaller ang diameter niya, tapos longer yung axial, tapos high speed siya, tapos less yung kanyang number of poles. Madami din mabibilis yung mga bullet train. Sa Japan, yan, sa Japan, mabibilis ang mga bullet train. Mga subway, ano pa, pang mabibilis. Washing machine. So, kaya nga ayaw natin magkusot kasi mabilis sa washing. Ano pa, mabibilis. Yung ano pa pwede. Okay naman ang mag-example, ang mabibilis. Mr. Akbang. Tinig po. Apo, Ma'am, yung chainsaw po. chainsaw, yun. Tsaka mga grinder, kasama na yun ni chainsaw man, grinder. Tsaka yung electric drill, di ba, mabibilis yun. Pangit naman pag ang drill ay babagal bago pa yung nakabutas. Ano pa, si Miss Dagli. Si Miss Dagli. Ma'am, blender po. Blender, sige. Pero yung ibang mabibilis, may accelerator. Let's say, electric fan. Kailangan mong 1, 2, 3. So, may kinakalibrate pa. Kailangan ay may accelerator. Si Mr. Alpante ulit. Baka uulitin mo ulit ang bullet train, ha? Ano po? Grass cutter. Grass cutter, ayun. Tawa. Bilis. So, mapapansin nyo, bibilis yun. Pero, ang dapat daw sa atin ay less noise. Sabi dito, windage as well as less noise. So, yung may mga mabibilis kasing machine na may ingay. Pero meron din na less noise. Okay, so pag mabilis, kailangan kukunti yung number of poles. Ayun. Okay, next. Damper windings. So, sa damper windings ay nagdadagdag tayo ng iikutan ng ating windings. O nagdadagdag tayo ng pole shoes para hitsura niya. So, bakit nagdadagdag ng additional windings? Depende sa design. Syempre, may gusto kang solusyonan. So, yun kasi ang solution,
kapag nagkakaproblema dun sa ating momentary speed fluctuation or yung basta nabagal na bilis o nagkakaproblema ang mga motor o generator, dapat ay constant yung speed niya, let's say 1.5 RPM, pero hindi niya marating yung speed na yun kasi mabagal or sa sobrang bilis. So, either na dadagdag or nagbabawas tayo. Pero pag damping winding, nagdadagdag, additional. Sa design naman yan, design yung binabago. So, damper windings also tends to maintain balance voltages. So, dahil ang speed ay may kinalaman kay voltage, kailangan ma-maintain natin yung speed para okay din yung voltage. So, pag hindi kasi okay, nagkakaroon ng effect ng harmonics. So, ito harmonics problema to. Diniscuss ko to sa aking circuits 2. So, what is harmonics? Sige mo, discuss tayo ng sino aking circuits 2 dito. Si Colin uli. Colin, ano harmonics? So, pag harmonics, bad yan. Bad sa system. Ang definition. Ma'am, ang pagkakaalala ko po sa harmonics ay fault po siya. Fault, nagkakaproblema. Ano pa? Ano yung talagang definition ni harmonics? Bad yan sa system, bad. Si Miss Lumanglas, yan, ang aking mga circuits too. Ma'am, sa pagkakatanda ko po, siya po yung pag-a-add po ng frequency po. Tapos hanggang sa medyo, natatandaan ko po yung sa graph, parang nagiging magulo na po siya. So, sa pag-add po ng Kaya nga frequency. siya bad sa system. Bad sa system yung harmonics. So, yan yung mga real problem ng electrical engineering. So, common na kasi yung nagbara, common na yan. Yung bumabaha, common na yan. Pero kung technical na problem sa atin sa EE, di yung fault, yan yung mga technical problem, harmonics, transient, yan yung mga problema sa technical bagang sabihin. I mean, hindi mo basta makikita mo una, baha. Pero hindi mo pwedeng, may harmonics doon. So, technical siya. And ang tama naman yung sinabi ng dalawa, ayos lang natin ang definition, siya ay disturbance or distortion. Disturbance or distortion in the graph of voltage or current. Waveform. Yan. So, alam naman natin disturbance, panggulo. So, kung mayroong noise, ang noise ay maingay, magulo sa signal. Di sa atin naman ay harmonics, magulo yung kanyang graph. Tingnan nyo, nandun din naman sa picture. Tingnan nyo ang picture, yan. Then, tama din yung sabi kanina na nagkakaroon ng multiple frequency. Dumadami yung frequency. So, dapat ang frequency lang natin sa Pilipinas ay 60. Stable lang dapat sa 60 Hz. Yan yung normal natin. Pero pag nagkaroon ng harmonics, nagugulo. Diba ang frequency ay yung bilis niya sa graph. Kasi frequency is 1/time. So, tingnan niyo yung kulay red, yun yung fundamentals. Kita niyo naman yung kulay red. Ang tawag dito ay fundamentals. Sinabing fundamentals, yung normal condition. Normal condition. Ngayon, dahil nagkaroon ng effect ng harmonic or multiple frequency, siyempre sabi ni ma'am, apektado ni frequency si voltage. Yan. So, kung maapektuhan ng frequency, kuha ng harmonics, maapektuhan din si voltage. Kaya tingnan nyo nangyari. Ng third harmonic, yung kulay puti. Fifth harmonic, yung kulay blue. Seventh harmonic, yung kulay violet. Amplitude, di ba? Ito yung amplitude. Let's say 230 volts. Bumaba. So, mas mababa sa 230. Tapos, bumilis. Bumilis siya. Yan.
So, kung sa tibok ng puso ay yung normal heart rate mo, biglang bumilis. Let's say, natakot, nagitla. Yan. So, sabihin siya ay below or above normal, which is abnormal na yan sa system natin. So, yan ang nagiging problema na dala ng harmonics. And ano nangyayari para madali nyo ma-imagine? Pag bumaba or tumaas ang voltage, tapos bumilis yung frequency, nagkakaroon daw ng flickers, unbalance, sag, swell, transient, yan ang harmonics, over and under voltage, yun ang pinakamasama, interruption. Frequency deviation. Diba ang interruption is power interruption, nagkakaroon ng brownout. Kaya yung power quality ay hindi natin nasa-satisfy. Diba, sino bang matutuwa na laging brown out? Lagi sisira yung mga machine. Kasi nga, dapat 230, hindi niya ma-receive yung 230 kasi patay buhay. So, nasisira. Ayan. Kaya ayaw natin ng harmonics. Technical masyadong harmonics. So, masyadong malalim pa yung aralin. Pero ito ay dinadaanan lang natin. So, pag nagkakaroon ng harmonic sa machine, naapektuhan ng harmonic ang machine, nagiinit yung machine. Then yun nga, either siya ay bibilis yung speed niya o babagal kasi ang speed may kinalaman kay frequency. Tapos, paiba-iba din yung kanyang voltage. Kaya nagkakaproblema. So, yan ang effect ng harmonics. Next is prime mover. May kayang 2 to 3. May klase ba kayo ng 2 to 3? Hello? May klase kayo guys ng 2 to 3? Hmm, 11 to 3 nga kayong vacant, sabi nyo. Kaya nasingit yung 1 to 2 ng econ. Okay. So, dyan na tayo natapos. So, next meeting na lang natin tuloy yung computation. Kasi computation na ito ng machines. Pero picturean nyo na rin kasi na-discuss na rin sa frequency. Okay, so tuloy na lang natin bukas. Tuloy na to para pwede nyo isolve gamit yung formula ng frequency. Okay, so yan guys, okay na. Hindi ka kayo makausap. Kanina ko pa kayong tinatanong kung klase kayong 2 to 3. Si class rep lang lagi iniintay niyang umimik. Si class rep lang lagi na So, sige na. Kayo may klase. Klase din ako sa ibang section. Pero advanced na kami. Nasa harmonics na kami. Computation na ng harmonics. Bye guys. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Thank you ma'am. po. Thank you po.